Since yung outlet natin, dapat siyan ay lagusan, may butas. So, kapag nilagay natin yung ginawa nating thread at in-orbit natin siya dito sa shades of gray, makikita ninyo na matatakpan niya yung butas. So, kailangan isubtract natin uli yung part na nasa gitna. So, pupunta ko ulit dito sa 2D drawing natin. Isa-select ko uli yung pinaka-core ng object na yun. Yan. Tapos, yung gitna, copy. Tapos, ilalagay ko siya sa taas ulit. So, kagaya ng paggawa natin dito kanina, no? Alisin lang natin yung linya dun sa loob. Lahat ng linya sa loob. I-erase natin. Tapos, re-reconstruct yung mga natanggal na lines. Okay, tapos, iti-trim natin yung sobra. Okay, tapos isa-select, drawing, tapos revolve, ng 360. Tapos ipopwesto natin to. Move. Yung center nito, lalagay natin sa center ng counterpart niya. So, dyan muna. Tapos, move ko uli. So, ito yung itatapat ko dito. Yan. Okay. Pagkatapos, susubtract natin siya ulit. SU, enter, select natin yung may thread, enter, tapos, select natin yung pag-subtract. Okay. So, makikita nyo dito, no, sa shades of gray, na wala na yung nakaharang. Okay. So, dahil nasubtract na natin siya. So, pagka-zoom natin siya, ayun, makikita nyo na butas na talaga siya. Okay. So, ang tanong uli, talaga kayang butas yun o dapat ay merong talagang object na para doon? So, kung meron talagang object na nakalagay doon, kasi mukhang siya, tawag dito, naka-insert siya doon at pinipigilan niya yung pinaka-core na nandun sa main na valve. Okay? So, pwedeng tanggalin muna natin, i-undo natin yung subtract. Okay? Tapos, itong pan-subtract natin ay i-copy natin. Bago natin siya ipan-subtract. So, SU, enter ulit. Select natin yung may thread, enter. Tapos, select natin yung pang-subtract, enter. Okay, so, meron pa rin matitira dun sa loob. Okay, so, next na gagawin naman natin,
So, yung susunod ko namang gagawin dito sa 2D na drawing natin. Bali, magagawa ko uli ng rectangle na kasing laki itong nasa loob. Okay, idadagdag ko ngayon siya doon sa nakalagay sa loob. So, magre-rectangle ako mula dito hanggang dito. Okay? So, eto ngayon, i-revolve ko siya na ang axis ay yung gitna. Okay. Pagka nagawa ko na yun, remove ko ito from center ng cylinder. Lalagay ko ngayon siya doon sa 3D drawing natin. Okay, ito. Okay, so ito ngayon ay ikakopy ko. Tapos, yung isang copy niya, yun ay ipansusubtract ko dito sa dalawang ito. Okay, so SU, enter, select object, ito, saka ito yung isa-select, enter, tapos, ang pansubtract natin ay yung bago. Okay, para pagka tinignan nyo yan, magiging isang object na sila pagka union mamaya tumangko. Okay? Tapos, dito naman. Okay. So, dito, okay. Dito naman, bali, magagawa ako uli ng rectangle ng kalahati. So, mula dito hanggang dito. Tapos, i-revolve ko siya uli. Enter natin. Okay, so ito yung rectangle. I-revolve natin siya na ang axis ay yung gitna. 360 degrees. Okay? Tapos, itong part naman na to ay bali ipe-press pull natin i-orbit ko siya ng konti. So, ito yun. Press pull natin. Sa dami ng linya, hindi ano. Okay, so, siselect ko na muna yung object. So, ito. Mag-extract muna tayo ng edge. So, ito, yung na-extract natin na edge, ay i-extrude natin. Okay, papunta dito sa center ng isa. Tingnan natin sa top view. Okay, nandito yung
Andito yung extracted na edge. Okay, magkadugtong na sila. Tsaka ito. Okay. So, pagka inano natin siya, no, union natin, magkadugtong na yan. So, punta tayo ulit dito sa may bandang gitna. Bali, kailangan natin i-subtract ulit ito. So, ang gagawin natin, itong pang-subtract natin na to ay kakopy natin siya ulit. Okay. So, hanggang mawala yung command, no? Tapos, select natin itong cylinder na nilagay natin sa loob. Ngayon, subtract natin, SU, enter. So, select natin yung cylinder, enter, bago natin isa-select ulit. Okay? So, meron pa rin matitira sa loob. Magkakaroon nga lang to ng butas. Susunod na gagawin natin, no, bali, binago ko yung view, nilagay ko sa front view, para dito ko maglalagay naman ngayon ng thread. Okay, so ito yung pinaka-inlet. So, sisimulan ko, dito ako sa viewport na naka-grayscale. Gagawa muna ako ng circle. Tapos, tuturo ko yung same na center ng cylinder as center ng circle na gagawin ko. Tapos, type ko letter D para sa diameter. Tapos, ita-type ko yung diameter which is 12.5. Enter. Pagkatapos makagawa ng circle, helix naman yung gagawin natin. Enter. Tapos, ang center niya ay same ng center ng cylinder tsaka nung circle. So, i-click nyo lang yung same na center, tapos D uli for diameter. Same ng diameter sila sa 12.5. Enter. Tapos, top radius or diameter uli ang tatanungin. D uli for diameter. Tapos, 12.5 uli. Enter. Okay. Tapos, sa turn height, H, enter. Ilalagay niyo yung pitch, which is, ang pitch nito, the same nung kaninang ginamit natin, na 1.1547. Enter. Okay. Tapos, yun dun sa turns, dahil hindi ko binilang, so sobrang ko na siya, sabihin na natin na 50 turns. Okay. Enter. So, pagka tinignan natin siya sa right side, okay, makikita ninyo, no? Marami masyado yung 50 turns. Okay. So, pwede nating, yung ating object, okay, ito, ay i-slice muna natin siya dun sa dulo ng thread length. Okay, so, escape muna natin, SL. Okay, tapos, piliin nyo yung cylinder na lalagyan ng thread. Okay, enter. Tapos, yung starting point ng slice ay itong end point nitong line na to, papunta dun sa end point dun sa kabila. Okay, keep both. Enter. Okay, so magkakaroon lang ng hati, no? So, bakit ko ba hinati? Kasi kapag pinansubtract ko, ang pipiliin ko lang na isusubtract, ito lang lalagyan natin ng thread, hindi madadamay yung part na walang thread. Okay? So, yun yung dahilan nun. Sunod na gagawin, kukuha ng isa dun sa gagawin natin pang sweep.